Okay, so yan guys, may gagawin tayo ngayon na welding inverter. So pahinga muna tayo sa mga PDC. And ang problema nito guys, nasira yung mga IGBT nya. So sumabog yung dalawa dito and shorted din itong dalawa. So bali yung apat na IGBT nya guys sira. So bali i-share ko sa inyo guys yung basic na pagre-repair lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang dyan. So bali nagpo-order na rin ako guys ng IGBT sa may-ari. Okay guys, so pansinin nyo muna itong mga itetest natin na IGBT. So range tayo guys sa ating analog na tester sa 1K. So bali pumapalo lahat guys yung reading ng ating tester. So ibig sabihin niyan guys, shorted itong mga IGBT. So lalo na dito. So kung mag-umpisa ka pa lang guys na mag-repair, so dapat alam mo kung paano i-check itong mga IGBT. So ayan, shorted lahat. So ikumpara natin guys dito sa mga nabili natin na IGBT. So mas maganda guys kung magpapalit kayo ng piyesa ng welding inverter tulad ng mga IGBT. So mas maganda guys, bumili kayo ng mga second hand. Huwag kayong bibili ng mga brand new lalo na pag mura. So sigurado guys, fake yan. So pansinin nyo guys yung pag-test natin sa IGBT na to. So dapat guys, isa lang yung marireading natin na palo dyan. So reverse guys, dapat wala. And i-charge natin. So magre-reading lang siya guys ng kaunti. Then hawakan ko guys para ma-discharge yung kanyang base. Then itetest natin ulit nun. Dapat wala. So bali guys, dapat isa lang talaga yung makuha nating reading sa IGBT para malaman na okay. Then ayan guys, marami na rin tayong na-upload na video guys ng pag-repair natin ng welding inverter. So ilalagay ko na lang guys sa description yung mga video na yon kung hindi pa napapanood. And kung hindi pa maintindihan guys yung pag-check ng IGBT, so ulitin mo lang guys sa part na to para mas malinaw sa iyo yung ginagawa natin. Ayan guys, okay lahat yung mga nabili nating IGBT. So bali magpo-proceed na tayo sa susunod niyan. So bago natin lagay guys yung mga IGBT, and mag-check muna natin guys, o check muna natin yung kanyang PWM kung meron nga ba siyang nilalabas. So bali yung naging issue pala nito guys, naging problema nito bago masira yung mga IGBT. Nahulog daw to habang nagwe-welding. So yun, nagkaroon ng spark and nasira na guys yung mga IGBT. So bali nasira din yung trace dito guys dahil sa pagputok ng dalawang IGBT. So kung babalik na natin guys yung mga IGBT natin na pamalit, so hindi lang sa ilalim yung hinang natin, so hihinangin natin din dun sa taas. And ganito guys yung pwesto ng probe natin. So sa pin 1, dun yung positive natin, and dun sa pin 3 ng ating IGBT, so yun yung ground. So same din dyan sa tatlo guys. So dapat makakuha tayo guys dyan ng signal. So bago natin ilagay yung mga IGBT, and plug in na natin. So yan guys, sa unang test natin may nasukat tayo, and dito sa pangalawa ang nasukat nating signal dyan guys is nasa 45 kHz. So nasa 50% yung kanyang duty. And ayan guys, lahat ng apat na signal meron siya. So kung wala naman kayong oscilloscope guys, pwede rin kayong gumamit ng analog na multimeter. So range tayo dun sa AC 10 volts, and switch on natin. Kagaya lang din yan guys nung ginawa natin kanina. So dapat may reading na masusukat dyan sa ating, or may voltage na masusukat yung ating tester. So dapat guys, same voltage yung masukat natin dyan sa apat na signal na ng IGBT.
So pag may hindi balance dyan guys, sigurado masisiraan din tayo ng IGBT. So make sure guys na balance yung masukat nating voltage. Okay guys, so bago natin siya lagyan ng mga IGBT, so may napansin lang ako dito. Parang sunog to guys, itong 10 ohms na resistor. So papalitan muna natin guys. May nahanap ako dito na 10 ohms sa mga lumang LED TV na power supply. Yan bali guys, hihinangin na rin natin yung mga SMD parts dito. So para mas matibay sila. So yan guys, natapos na natin silang hinangin. So may natanggal na dalawang capacitor guys habang sinosolder natin. So bali ito siguro guys yung naging dahilan kung bakit nasiraan tayo ng IGBT. So wala tayong mahanap na SMD guys na capacitor. So ito na lang yung nilagay natin. So parehas lang naman sila ng number. So yan guys, bago natin ilagay yung mga IGBT, so i-test muna natin ulit yung kanyang PWM. So para makasigurado lang tayo guys na buo yung signal natin. So yan guys, kumpleto yung mga signal na kailangan natin. Papalitan muna pala natin to guys. Tatanggalin na natin yung mga nasirang IGBT. Ilalagay na natin yung mga pinabili natin na IGBT. So yan guys, lalagyan muna natin sila ng thermal paste para mas mabilis mag-transfer yung init dun sa mga heatsink. So yan guys, lalagay na natin sila.
So tinanggal ko muna yung dalawang electrolytic na capacitor para mas mainang natin na maayos. So ayan guys, nainang na natin sila. And ilalagay na natin sa kanyang casing para matest na natin siya. So bali ininang din natin sa taas. So solid yung pagkakahinang natin. Ayan na guys, saksak na natin. So para matest natin. So ititest natin yung kanyang output kung meron na siyang linalabas na kuryente. So yan guys, meron na siyang output, nasa 71 volts. So subukan naman natin guys na pag welding. So sinetap ko na siya dito sa ilalim. Naglagay na rin tayo guys ng kanyang welding rod. So set natin guys sa 110 muna. So yan guys, disclaimer lang, so, hindi tayo marunong mag-welding kaya nangangapa tayo dyan. So ayan guys, hanggang dito na lang muna yung video natin. So maraming salamat sa panonood nyo. At sana guys may natutunan kayo sa video na to. So yun lang guys, maraming salamat.